Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:34 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Sa imo pag-iay si Tuto Gatulo ang law. Mayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program, subong adlaw sang Lunes. Ari na kita sa ikasyam nga adlaw sa bulan sang Marso tuig 2026. Medyo magalumo no aton siniya nga kalangitan kag may pagpanalithi kita nga nabatyagan ha diri sa palibot sa syudad kag pila ka lugar sa probinsya sang Iloilo. Sa imo Kay may low pressure abi nga pasulod suno sa pag-asa. yung mata. Nagligad nga adlaw pertigid ka init. Malapor sila na ang dugan ko Subong naman niya nagaulan-ulan ti sa aton mga kauturan dalap sang payong, dala sing kalo, kay mabudlay nga mapaangan tiyempo tatapos ulanan ka bla. Nilaban-laban uso naman ang trangkaso. Inday siling sang imo Sa mga mainit kag talalupang do naton nga mga balita subong adlaw, nakatughong na kamao ang pila ka mga gas station sa nagdigad nga weekend. Inday Actually, Biyernes pa lang, grabe ng pilahay sa pila ka mga gasolinan. Anong eksperyensya nyo sa nagligad ng mga inadlaw kay grabing pagsaka sang presyo sang gatong? Hamakon mo daw sa diesel lang daan daw, lapit ma 20 pesos kada litro. gamudlak Record breaking na naiya nga mo. Nasang una, piso-piso sa lapi lang na mo. imong nasuk Isubong niya, tungod sang sining nagapadayon nga conflict kag giyera sa Middle East, apektado ang presyo sang produktong petrolyo sa diin nga sa ulihi nga pinakaulihi nga monitoring $80 kada bariles na bakon mo ng presyo. Ang pamangkot buhita kay daw hindi man kita magkapati nga ang ginabaligya subong sa dugan ko gapanala supply sang krudo mamusa bagong abot na ahaw halin sa Middle East. imo na Ito old stock man na. Ti karon ang aton nga Department of Energy paagi kay Secretary Sharon Garin, ari gid siya sang nagikat nga Biyernes ha. sa imo ka Nagpaandam sa mga gas stations da kay ti weekly ining fare increase o kon fare increase. ko Ang saka sa gatong nga ginapatungman kung inita magsala every Tuesday na. Ti paano ang iban niya ya Biyernes, Webes pa lang ya. Pasaka na sang presyo sang ila sini nga mga gasolina nga ginabaligya. Bauti kaluluoy man tong iban. Ang iban dabla budlay kung sakyan ini sang pagpamintaha sang pila ka mga oil mga gas stations. Budlay maluoy makamusin naman nabing hindi apektado subong.
Amo na nga ang aton sinikaron nga presidente nagmando sa pila ka mga government offices, especially sa executive branch iya, Di makatulog. nga magpatuman sang 4-day work week kag mga energy saving nga mga tikang para nga hindi matamaan ka gasto sa gasolina, sa elektrisidad, sa kung ano pa nga paagi, no? Kay ti ginalauma naton nga once nga magsaka ini ka magsigisigi ang taas ang presyo ng diesel, especially sa aton sining mga commuters, Galilibat ang imo nga posible maapektuhan kag magsaka gid ang plete. Di wala pa matapos subong ang klase ang mga estudyante ta sige pa sakay-sakay nila kag may mga talapuson pa sa eskwelahan yeah. bago mag closing. Medyo way takabalo kung pila ang i-propose nga saka pananglit nga magsigi-sige ining price increase sa produktong petrolyo. Lay Karon kuhaon ta ang aton sini nga lokal nga panguluhan sa syudad sang Iloilo, Lunes subong may amot lang kung may flag ceremony sa City Hall. Pero kuhaon ta karon ang ang mga updates dito kay bati ko mayara sing mga cost saving measures nga igapatuman man ang Iloilo City Government para mapahagan-hagan ang epekto sang sining pagtaas sang produktong petrolyo. Kaya once nga produktong petrolyo magsaka, may direct ina nga epekto o kung impact sa aton basic commodities. Kaya mo na learn kita na nga magkinot-kinot siguro para nga hindi kita matamaan ano nga mga budget cut ang aton nga pagahimuon. pangabuhita matawhay inday sa dugan ko gapan Ang giyera subong sa may Middle East, nagapadayon, kag may pila na ka mga Filipino OFWs nga nabuligan sa repatriation nga ginapatigayon sa aton siniya nga gobyerno sa mga affected nga lugar dito sa Middle East. Ang iban sa ila nakapauli na daw mayara sa nagligad nga pila to sa reports ng DMW daw 300 plus ka mga Filipinos from Middle East ang nakapauli. Ay sa pasalamat maning ila sini nga pamilya nga maski pa paano no hindi na sila mabutang sa peligro dito kay ang iban gani bag-ong kontrata nila. May kilala ko gani bag-ong kontrata niya mapadulong sa tani sa Dubai. Tanon mo na kay ginban subong sang gobyerno ang pagbiyahe padulong dito kay delikado. Amo na nga insindihan nyo anay ang sitwasyon nga importante kabuhi sang nga kita ninyo dito. Anong muna karon dito kon dako sweldo mo to karon dito ka karon ibutang sa delikado nga mga areas dito karon ti sino man sina ang gusto no ang aton sini nga mga pamilya diri sa Pilipinas gusto gid nga makapauli kamo ang ilang mga himata bata ang ilang mga kauturan makapauli nga safe amo gini ang importante safety sang kabuhi sang aton nga mga Pilipino. gayon mata ko galilibat ang Kamo na may mga hotlines kita ha. May mga hotlines sa local government naton in coordination with OWA, DMW, provincial government, PESO, Public Employment Service Office naton. yeah Dira kamo kadto kung may mga gina-locate ninyo kung maistorya ninyo ang inyong mga himata, ma-assess ninyo ang sitwasyon dito kung kinanglan nila magpuli. Kaya ang aton nga mga local government naga-prepare man sa kung paano mabuligan nga makaumpisa bisan gamay-gamay lang no may mga assistance nga ginahanda ang aton siniya nga lokal nga panguluhan sa kung sino ang magdesisyon nga pananglit magpuli. Siling wala gid ko di kasupot kay ti baw. Bago lang ko di. Galing kay delikado mapuli ako. No, so insindihan man ina no sang aton sini nga mga kauturan. Kag may mga ginahimo nga inisyatibo ang aton sini nga mga government agencies nga mabuligan sila no maski pang balik-balik lang sila sini nga plete gamay nga livelihood assistance. sa imo So sa mga himata ninyo diri coordinate kamo sa PESO o kon sa aton nga mga LGU sa mga hotlines nga ginpahamtang sa aton siniya nga mga government agencies. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:44 sa aga. Kuwao naton dugay-dugay. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kaupod kay Emero Santiagudo. Ibaloon ta kung anong mga tikang sang lokal nga panguluhan para nga
makatipid inyo paano kamo magtipid sa inyo pamilya subong? Abi, anong mga tips ninyo? tatay. Sa una pahabog ka lang ka drive ka lagaw ka lang bisan diin. Palibot-libot no kay ti daw okay ang gasolina pero subong daw kahaladlok. Amakon mo nga per liter ang saka. Anay, dire ka lang istar sa balay. Agutan ng kami malipay. Ay, ay. Sini nga mga tinion, kuhaon nato ng pinakaulihing nga mga balita. Ang Iloilo City Hall magapatuman man sang pila ka mga mga saving tips para makasave. Ano blang inisyatibo sang Iloilo City Government nga malesen no ang mga kagastuhanan kag ano bala sila? Welcome sila sa ginapropose nga 4-day work week. Hibaloon ta sa pinakaulihing nga mga impormasyon nagikan sa City Hall kaupod kay Eme Rose Santiago. Ems, good morning. Good morning, Jen. Isa ka maulanon nga aga no sa mga tagpalamatin naton subong adlaw sang Lunes diri kita sa may Iloilo City Hall no pero bangod man sa maulan-ulan na tiyempo wala sang may ginpatigayon nga flag raising ceremony diri sa Iloilo City Hall no pero naistorya naton si Engineer Neil Ravena ang designated nga Energy Conservation Officer kag siya man ang pinuno sa General Services Office, ini may kaangtanan sa mga proposals niya no nga ipatuman sa Iloilo City Hall. May kaangtanan sa sining pagkinot naton sang kuryente, sang gatong, bangod man sa nagataas nga presyo sang petrolyo kag gasolina no. Diri sa may Iloilo City Hall no, ginpayag ni Engineer Neil Ravena nga at least pa man no ang ining mga tensyon sa Middle East matamo na sang ginpatuman nga mga energy saving measures or matawag naton nga cost saving measures agud na buhay na ng kuryente no may ara na diri sang solar panels nga ginagamit nga nagabutang sa ibabaw sang City Hall ang mga pila man ka mga suga no nga na butang or nagamit diri na saylo na no sa LED solar LED ang mga suga man nga ara subong sa aton nga mga dalanon no pila naton ka mga dalanon particular sa mga public places naton dira sa may Esplanade 1 kag Esplanade 2 no na saylo na sa solar LED lights no isa man sa mga ginapropose subong ni Engineer Neil Ravena ang pag-set no sa temperatura sa mga aircon sa opisina nga dapat hindi na magdubo sa 24 degrees Celsius no sa ako man ng ila subong nga pag preparar sa mga signages nga ipahamtang sa may diri nga area bala sa may City Hall sa may mga hagdan no kay ang isa man sa ilang ginatan-aw nga iganyat pagid ang mga empleyado kag mga kliyente nga nagapadulong diri sa Iloilo City Hall nga maggamit sang hagdan maskin kung ang ilang transaksyon ara lang sa third floor, first floor, second floor kag third floor no. So isa man ina sa mga gina-propose sa Iloilo City Government ang pag-utilize kag paggamit pagid sa mga hagdan no instead sang elevator. So karon ang ini nga mga proposal nga na-mention ko dyan, kag iban pagid no, kaya ang ginatanaw nila nga makat is by 10 to 20% nga paggamit sang kuryente no. We know nga may proposal si Presidente Ferdinand Marcos R. Jr. kag amo man sina ang gina-follow up naton diri, ginahulat-hulat pa naton ang sabat ni Mayor Raisa Treñas, pero napabutsyag na siya no, nga ginatun-an na sang Iloilo City Government kung paano ini ma-implement no. In case nga ma-implement ini dyan ang 4-day work week, mahimo nga 10 hours so kung pulok ka oras ang duty sa mga empleyado sa Iloilo City Hall. Ang according kay Sir Neil Ravena, siling niya okay man ina nga ipatuman ang 4-day work week pero ang ginatan-aw nila garing no nga dapat by Friday, ginatan-aw nila nga off sa mga empleyado by Friday pero siling niya dapat may mga mabilin no nga mga personnel nga mabilin gidapat sa City Hall by Friday. So tanawon naton kung ano ang mangin Plasada City pero ang pasalig sa Iloilo City Government nga ginatun-an nila kung paano ipatuman ang ining 4-day work week. Ari ang manami nga balita Jen. Follow up naton karon ang detalye. Ang ining fuel subsidy no na plano itanyag sang Iloilo City Government sa kapin 2,000 ka mga drivers sa public utility vehicles diri sa syudad sang Iloilo no. So ang ining anunsyo ni
Mayor Raisa Treñas nga fuel subsidy program tinutuyo nga mag-assist no sang kapin 2,000 ka mga rehistrado nga driver nga apektado sa pagtaas sang presyo sang gatong no. So may initial nga 3 million pesos ang gin-allocate sang syudad para sa mga drivers nga apektado sa sining pagtaas ng gasolina. So ini ang ipaidalom sa ipatuman sa idalom sang Atipan Center kag ang mga nasakop sa sining nga programa nga fuel subsidy ang mga jeep naton, traditional kag modern, taxi kag mga tricycle nga nagabiyahe sa city routes no. Sa idalom sang programa gen target nga mahatagan sang 1,500 nga balor sang petroleum products kada bulan. Ang mga drivers kag operators pinaagi sa ilang nga mga transport co-ops. Kag sa mga tricycle naman 500 pesos nga subsidy sa may mga franchise diri sa syudad sa Iloilo. So ang detalye kung paano pa inipatuman kito amo gidining kinahanglan sa mga drivers naton subong i-follow up naton ina kag kung saan o bala ini maumpisa no kay ang anunsyo is magalawig ang ini nga programa until December 31, 2026. Ang ginatanaw diri nga ihatag dyan daw fuel subsidy coupons. So, mga coupons ang nagtag. Ati kwan nila siguro laban na base ma-avail nila ni sa mga partner gas station. Tida ko gidi nga bulig no hasta nga hindi mangin stable ang presyo. Mayara sing subsidy sa aton sini nga mga transport groups. Tida ko gidi nga bagay kung ma-implement ang ining subsidy EMS. Yes, no? Natawon natin kung ano-ano ang mga qualifications kay daw nabutang diri dapat operator gid. Nag-operate dapat sa dalanon sa syudad tapos bona fide residents ng Iloilo City, may nagakaigo nga driver's license kag ano pa ang mga requirements. Ang mga hindi kolorom hindi kolorom. Oo, may franchise kag affiliated sa transport co-op. Yes, no. So ipaagi ini dyan sa Atipan Center sa Iloilo City Government. So mag-coordinate ang Atipan Center sa mga driver kag operator kung paano ipanagtag ang ining ginatawag nila nga fuel subsidy coupons or FSCs. No, amo ining itanyag nga programa sang syudad ang ining fuel subsidy program nga tinutuyong nga magbulig sa mga apektado naton nga driver kag operator sa tunga sang nagataas nga presyo sang petrolyo. Mga saan expected ini EMS ma-avail sa aton nga mga beneficiaries kag daw daw gin-consider man ini abi nga daw urgent matter siya for approval dayon sa aton sini nga mga katapo bisang konseho kag sang Office of the Mayor EMS mga saan ini ma-avail posible this month or mga next month. Hopefully this month, no? Pero based man sa aton nga pagbantay sa konseho, wala pa ini siya na abay sa agenda last week, no? So basi ibutang siya sa urgent matter by this week. Pero ang importante, ang pasalig sang alkalde, may aran ako no sang allocation. Allocation nga 3 million pesos nga amo siniya gamiton para sa fuel subsidy program. Titan-aw naton dyan, laban-laban this week nga session, basi matalakay ini or kung hindi pa, diin bala iniipaagi nga mga proseso no kag ano pang mga kinahanglan nga proseso sa Iloilo City Government pero bala naton nga urgent matter gid ini kay grabe ang pagsaka sang presyo sang petrolyo tilan tawon naton karon i-follow up naton karon kung san-o ini target umpisahan. So most probably by this month of March. Most of mga jeepney naton daan diesel ang ang ilang nga fuel. Ang diesel subong niya 20 to 30 pesos expected nga saka per liter mo. Tuloy gasolina daw gamay-gamay so mas madamo kag ang sini medyo affected gid ang aton nga mga drivers kay ang ilang nga salakyan diesel o kung crudo gid kalabanan ang mga jeep. Gani. Kaya man do napansin naton gigina pagpadulong lang sa City Hall do kadamo sa mga pasahero nagabantay may mga jeep ayhan nga naguntat pasada anay kinagagwanta sa mataas nga presyo or may iban nga temporary untat anay no so iba na ginalantaw naton ang domino effect sini
iti medyo malawig pa ini ang mga kriluwig isa ni mga drivers naton. So hopefully ang ining fuel subsidy program dyan sa Iloilo City Government ma-implement no sa labing madali nga panahon. Oh, di kag ano man in relation sa proposed 4-day work week model nga ti gina-recommend sa aton nga presidente ti laban-laban tun-an man asang HR department sang City Hall para ma-make sure nga ti halimbawa 4-day work week ang Friday hindi nga wala opisina kundi matun-an ang overlapping sang mga schedules para nga ma-sustain iyang serbisyo sa mga kliyente no sang aton siniya nga mga local government. So isa gid na sa importante nga ma-put in balance no sang aton siniya nga Iloilo City Government pananglit nga ma-implement ining 4-day work week. Madamo nga salamat sa imo sini nga mga updates nang ikandara sa City Hall. Nagiging diri sa Iloilo City Hall para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiago, Radyo Pilipinas, ang radyo po. Nabatian ang report ni Emerald Santiago nagikan sa Iloilo City Hall. Iloilo City Government is considering to implement sang 4-day work week man. Ginatunan ang scheme kung paano nga masustain bala. Hindi man na pwedeng magsiling ka 4-day work week from Monday to Thursday. Tapos masiling kaya nga close kami sa Friday. Balaan man naton nga damo-damo sang ginaatubang, gina-entertain ng mga kliyente ang city government. Damo daga pangayo, bulig, nugbakal, bulong, boreal, kung ano pa da nga mga assistants no nga gapalapit sa City Hall. Iti importante nga ma-maintain ang 5-day operation in a week. Pero siyempre may ano na no, may pag-divide, pag-balance ang assignment sa aton sang mga empleyado ta dapat ma-balance no. Halimbawa, may arrangement nga ikaw Lunes ka hasta sa Webes. Tapos ang isa ka batch, tungaon mo man sila no, ikaw kamo iya nga batch, kamo iya nga grupo from Tuesday to Friday. So at least masustain no, may masustain mo nga ay sa Friday may tawo, may backbone, may ma-entertain sa aton nga mga kliyente nga nagapalapit. Ti kay ini iya nga rekomendasyon, ano ini no, in anticipation nga ang conflict sa Middle East kag ang war nga nagapadayon dito wala pa mapatod kung sano ini ma-stop, sano ini mauntat. Kung hold ang transport ng pagbiyahe sa aton sini nga isa sa vital needs ang aton sini nga pungsod kati naga-depend kita sa produktong petrolyo. Naipit na to ang mga tanker nga nagakinarga sang mga supply. Posible nga magsigi-sigi paning saka sa presyo sang aton sini produktong petrolyo. Ti wala ta mahimo kay ang aton nga oil reserve sa pungsod gamay malang ya, hindi kiniya enough. Ti ang tendency na lang diri para nga maka-less ka, maka-save ka, limit ang activity, limit ang pagpaandar sang motor mo, pahabog dira, wala direksyon nga lagaw-lagaw. Amo nang dapat naton nga i-lessen. Kag monitoring gid sa mga impact sini sa mga negosyo nga hindi man bla ang iban bla hindi bla direct wala bla direkta nga epekto bla mapasaka man. Alimbawa abi no ti kun e-bike to karon imo nga gina-drive, alang-alang mauna kay mo pasaka to kay e-bike charge na. Mga pagtransport sang ano naman no sang mga goods siyempre maapektuhan gina kung halin sa bukid dito sa kabukiran madala ka utan prutas dalon mo di sa merkado sa central market or terminal market expect nga mataas ang plite kay ang kargahanay sina mga farmers naton from provinces maapektuhan gid ang ila sini nga plite ti sinopes na abi ang hindi maapektuhan, siyempre ipatong gida sa mga customer. Munang masakit na. So paagi sa mga subsidies, mga solutions nga masinaton nga daw temporaryo nga mga solusyon at least mapahagan-hagan ang epekto sa sa aton sini ordinaryo nga mga pumuluyo kag sa tanan-tanan gid. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:57 na sa aga. Diri sa aton sini pagpangalagad sa programa Iloilo Morning ang iban nga balita bantayan na lang sa mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Salamat gid sa mga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad subong nga aga. Kung nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga. Jinel Baclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Tatay, igugma kong tagit sang tunay.
Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo